7A. Yan. Kailangan po ang kukunin na po. Okay. Yan lang po ba tayo, mga kapatid? Okay, basahin po natin, no? Bible says in Matthew 7, verse 7a, Ask and it shall be given you. Ay, ang tayo manalangin. Panginoon, salamat sa buhay kalakasan, sa pag-iingat mo sa amin, pagpunta rito, at sa presensya ng bawat isa, sa kabalahan ng buhay, eventualities. Panginoon, salamat sa presensya ng mga kapatid. Kaya mo ito para bigyan namin ng daan ng panahon ito, para matagpuin sa namin. Naniniwala kami sa pangalagaan at kapanginoon ng isang-isang namin. At tulungan mo po ang iyong lingkod na kung pagpupulay-pulayan ang mga salita mo sa gabi. Mag-usap po sa amin at encourage mo kami. Ayos na niyo po. Thank you. Okay. Of course, panalangin at pinamagatan natin the rules of engagement. Alam mo, maraming tao na they treat prayer like a vending machine. Parang nag-withdraw ka sa ATM, di ba? Ipindutin mo, in-expect mo lalabas na agad yung pera. Pero, there are times na minsan out of order, minsan out of line, gano'n. Likewise, gano'n din, Isaiah 59 verse 2, sabi doon, ang inyong kasalanan ang nagiging hadlang at nagpapaiwalay sa inyo at sa Diyos. No? Dahil na ini-ignore itong mga rules na ito, well, alam natin na given na yung pananampalataya para sa isang Kristiyano na nananalangin. Pero, alignment dictates the result. Doon mo magkakaroon ng pagkakaita. Alam niyo itong rules, the rules of engagement, it is a military term and rules, no? That define when, how, and under what condition you may act or engage. What is allowed, what is forbidden. Sino yung mga pulis na naririnig natin sa kanila to, no? Itong phrase na to, ng rule of engagement. May mga, pag sinabing rules, hindi pwedeng babaril mo agad yung tao. May mga certain condition na, halimbawa, kung like threatening, paparinig na, sasaksakin ka doon. Ngayon, if we apply to God, these are God's set boundaries and requirements for opportunity. Amen? So, the Greek word for us in our text, Matthew 7:7a, is aiteo, meaning to require for us. Ito ay patuloy na walang puknat na lifestyle of bringing our need to God. Basahin natin doon, kung babasahin natin yung context, it follows an argument. Ang inyong ama na nasa biological father na binibigyan kayo ng mabubuting bagay at ng pagkain. Di lalo na may yung heavenly father. Hindi niya ibibigay yung mga bagay. Hindi niya ang argumento ng Jesus. He was talking about prayer. So, what are the rules of engagement that unlock the answers of heaven? Una, prayer must be private. Ito yung tumutukoy sa lugar. Ano ba ito? Seeking God for who He is, not for human applause. Alam natin ang context nito. Ito ay warning, no? Para doon sa mga hypocrite na Pharisee na nananalangin sa mataking lugar. Just to impress people. Not that. Okay? Mahalaga ito sapagkat hypocrisy loves a crowd, sincerity loves a closet. At pansinin natin, ang Diyos ay hindi siya sumasagot base sa ating performance. Hindi dahil mabulaklak ang ating mga panalangin, masarap sa pandinig, ay sasagutin na ng Diyos ang ating panalangin. Katulad ni Daniel, sa Daniel 6:10, no? Siya ay nanalangin privately, behind closed doors. No? Pagkatapos na ideklara, no? Na sa loob ng isang buwan ay walang sasamba maliban doon sa hari. Pero si Daniel, nung nalaman niya na
na lagdaan na yung degree na yun, ay siya ay agad-agad pumasok doon sa kanyang closet at nanalangin siya, harap doon sa Jerusalem. Okay? Yeah. So, mga kapatid, quit trying to impress people. No? Find a quiet, destructive, free closet for just you and Jesus. Katulad nito, masasabi natin ang privado kapag nasa behind closed door tayo. At mayroon pang isang closet na kung saan kinakatagpo natin ang Diyos sa panalangin. Walang iba kundi sa ating mind. Ngayon, iwasan na natin dito yung audible voice. Kasi ang laki ng tendency na magpakita ng tao tayo. Diba? Pero, pansinin niyo, pag behind closed door ka, kinakausap mo ang Diyos. Doon talaga mas magiging intimate ang relasyon. Kasi you cannot fool God. Diba? Amen? Sabi nyo sa Matthew 6:6, sabi nyo, enter into thy closet. Pangalawang rules of engagement, prayer must be urgent. Ito naman yung, kumbaga yung speed, no? Ano ba ito? Immediate battlefield cry of a believer in the moment of need. Diba? Ito ba yung parang nandoon ka sa gera, na wala ka ng time para sa quiet time mo? Diba? Diba ito yung spur of the moment, no? At pansin nyo, the effective or the most powerful prayer is the shortest. Katulad ni Peter, lumulubog sa dagat, Lord, help me. Help daw na yan, believe. Okay, di ba? Iikli. Pero, makapangyarihan. Okay? Katulad ni Nehemiah, no? Doon sa Nehemiah chapter 2, verses 4 and 5, dito yung split, is for a moment nung siya ay nasa harapan ng presensya ng hari. At napansin ng hari na malungkot si Nehemiah sapagkat nabalitaan niya ng kanyang bayan, ng city of Jerusalem, sunog yung mga gate, yung mga wall, o giba yung mga temple, hindi may drawing ang mukha ni Nehemiah at napansin ng mga hari. Ano ba yung kinababalisa mo, Nehemiah? Siyempre nasa harapan ka ng presensya ng mga hari. Alam mo na yun, pag nagkamali ka ng sagot doon spur of the moment, nag-pray si Nehemiah, Lord, bigyan mo ako ng gusto na sasabihin mo sa mga hari para makuha niyo yung table. Ayun, nag-pray siya, nabanggit niya, ng ganito, yung mahal kong bayan, ganito, ganyan. Di ba pinahintulutan sa bumalik doon at i-rebuild yung mga remains ng kera. Amen? So, you don't need a 30-minute warm-up. Pray on the fly, on traffic, kahit nasa traffic, ano ka, diba, madalas may mga road rage, Ba? Alam nyo sa daan talaga, lahat tayo dyan impatient. Bilang isang Kristyano, spur of the moment, tinatawag ng breath driver, yung madali lang. Okay, hindi lang yun, in crisis, sa panahon ng crisis, ay kailangan tayo ay maging maagap sa panahon. And when bad news hit, yung mga pagkakataon, nabalitaan ka, masamang balita, hindi ka handa para ito tanggapin, kailangan mo manalangin ka. Kasi yung emotion mo baka hindi mo siya ma-handle. Fragile yung emotion natin. Kailangan handle it, not care, handle it with prayer. Amen? Kaya, so sabi nga sa Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pangatlo, rules of engagement, prayer must be persistent. Ito naman yung the patience, refusing to take silence for an answer, knocking until the door open. Alam natin to yung sa persistent widow, di ba? Parable. Na ang gusto lang naman sabihin doon ng Panginoon ay ang Diyos ay hindi katulad ng unjust judge na kailangan pang pilitin mo, pulit-pulitin mo. Ang ibig sabihin, ang Diyos agad-agad sasagot sa aking mga panalangin. Lalo na, legitimate yung kanyang request, yung justice. Amen? So, hindi tayo nasisiyahan sa minsan lang natin ipinanalangin, okay? Tuloy-tuloy ang panalangin natin habang mahaba ang panahon, okay? Ang tendency kasi magpinawag tayo. Long waiting.
It's the hardest thing to do because we are impatient. Pero, ilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon. Bakit? Di ba parang nag-build up yung dati ka? Para mas makilala natin ang ating Panginoon. Kasi hindi yung humihingi ka lang para sa gift, kundi kinikilala mo. Pag inuulit-ulit mo kasi, Lord, 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 yun. Di ba usapan na yun? Nagre-reflect eh. So delay is not denial. God uses the waiting room to build character. Doon ka magiging pasensyo. Di ba gano'n naman? When we keep on praying, we keep on fasting. Amen? So, don't stop praying for that prodigal, mayroon pang anak na salbahe. Manalangin ka. Bigyan ka ng Diyos ng strength and patience. Kasi minsan din naging bata tayo. Makulit at malikot. Diba? Pero pag pasensyaan mo siya, hindi naman niya naiintindihan yung ginagawa niya. Diba? O kaya that broken marriage. So, matagal rin yung pinag-pray. Okay. Siyempre, ang diablo natake natin mga pamilya. Pero, keep on praying. Or that break financial breakthrough. Keep knocking. Hanggang parang, di ba gano'n? Pag nagkumakatok ka sa pintuan ng isang bahay, hindi ka titigil hanggang ibinubok sa pinto. Lagpas gano'n din ang persistent prayer. So kahit napuputin to test yung patience mo, hindi yun eh. Kasi nakikilala mo yung tatay mo. Sasagutin niya pag bubuksan ka niya ng pintuan at ibibigay, agad-agad ang kailangan mo. Kasi tatay mo yun eh. Nandun ang pagtitiwala. Amen? Amen. Sabi nga doon sa Luke 18:1, di ba? Men ought always to pray and not to faint. Ang huli, prayer must be fervent. Ito yung power. Prayer wrapped in raw sincerity, structural faith, and desperation. Ibang panalangin ang binalo ng sinceridad. Ano? May init. No? Parang desperado ka na. Wala ka ng ibang aasahan pa kundi ang Diyos. Desperado ka sa ibang bagay, pero inspirado ka sa Diyos. Minsan kailangan dumating tayo sa punto lang, di ba? Para yung buo natin pagtitiwala, wala ka ng iba pang maasahan. Kasi minsan may tayo inaasahan eh. Kaya yung 100% na pagtitiwala natin, hindi natin magbigay sa ating Panginoon. Bakit? All prayer praise on your lips. God measures faith by weight. Hindi sa haba ng panalangin. Nandun sa degree, yung pilit. Kaya kung minsan napansin nyo, may ginagamit silang figure of speech, cry. Di ba? Emphasizing yung degree ng panalangin. Mataintim na panalangin. Iba yung marugdog, yung nakakamdaman mo, hindi yung robot ba na ano. Yung bibig mo nanalangin, yung puso mo. Kasi ang naririnig ng Diyos, huwag na natin yung puso. Kaya sinasabi ng Bible, hindi kayo marunong manalangin kasi iba yung sinasabi ng labi nyo, iba talaga yung pangangailangan. Amen? Amen. Yeah. So katulad ni Elijah sa James, no? A man just like us, sabi doon. Huwag natin sabihin na, ordinaryong Kristiyano lang ako eh. Kaya sabi ng madalang sulatan, Elijah, a man just like us. Pero, he prayed earnestly, no, with his head between his skin. Ganun palang posture niya. Yung ulo niya nasa pagitan ng kanyang dalawang dita. Habang siya nang nanalangin. Ngayon mo lang na-research at alam natin yung story, di ba, na 3.5 years, hindi mo lang, tapos umulan ulit. Okay? Yeah. So, stop offering casual, robotic, bedtime prayers. Minsan nagiging ganyan yung palasa ng ating parang. Ibig sabihin ba? Pag bago kumain, Lord, salamat po. Wala yung bibig niya nagiging protein natin. Pagtulog sa gabi, Lord, salamat po. Parang parang robotic na panalangin. O minsan pag tayo kumakain, pinagpapanalangin natin ng pagkain natin. Di ba nagiging, pag pinapano, parang robotic. Wala yung damdamin, Lord, salamat po. Yung press ba yung panalangin mo? Parang sinasaunang pa na lang, ganun din ang nangyayari. Amen? So, kailangan pour out your heart and mean what you say. Dapat yung nagtatali, yung gusto mong sabihin sa Diyos, yun din yung lumalabas sa bibig mo.
Kasi iba naman yung saying one thing and you're feeling another. Iba naman yun. Amen? Bible say 5:16b ng James, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So therefore, the rules of engagement that unlock the answers of God, prayer must be first, private. Second, urgent, persistent, and fervent. So ibig sabihin, God is not hiding. He is testing whether you value the giver more than the giver. Yun ang mas mahalaga sa Diyos. Yung relasyon mo sa Kanya. Hindi yung regalo mo sa Kanya. Amen? So tonight, engage God privately, no performance, urgently, no hesitation, persistently, no quitting, and fervently, no lukewarm. So God does not look at the eloquence of your word, hindi sa ganda ang iyong sinasabi. He looks at the posture of your heart, yung kondisyon ng puso mo, kamusta ka ba? Follow the rules of engagement and heaven will open its floodgates. Magandang gabi at sa Diyos lahat ang pinakamataas. Amen.